Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 10, 2024. So, ayun, tayo ay magsisimula or tatalakay ng ating panibagong series sa ating devotion. So, muli muna natin balikan yung series na tinakay natin last week. Ayun yung Hope in God Promises. Yung nagkakaroon tayo ng pag-asa or umaasa tayo doon sa pangako ng ating Panginoon. So, ngayon, ang series na tatalakayin natin ngayon is yung walking in obedience. Kumbaga, kung para mas mag-gets natin to is, for example, di ba? Meron tayong sport na or basketball. Yun, para mas mag-grow tayo sa basketball yun, di ba kailangan natin mag-training? Kailangan natin magpalakas. Kagaya sa series natin, walking in obedience sa ating Panginoon. Kailangan nating sumunod sa ating Panginoon para mag-grow tayo. Para sa promise na tinalakay natin nakaraan is masama tayo. Mag-grow tayo as a Christian, mag-grow tayo bilang isang tao na balang araw is kakalugod din natin ng Panginoon or kukunin tayo ng Panginoon, titipunin tayo at kasama tayo sa eternal life. So, ang Bible verse na tatalakayin natin ngayong araw is Genesis chapter 6 verse 22. So, ang sabi dito sa NIV, Noah did everything just as God commanded him. So, sa Tagalog, sinunod ni Noe ang lahat ng inutos ng Diyos sa kanya. So, sino ba si Noah? Di ba yung tao na sumunod dun sa Panginoon? Yung nagpasok ng mga animals, di ba niya, sa barko. Kung papanoorin na, para mas makilala natin siya, panoorin natin siya, meron tong movie, di ba? So, para lumawak yung ating talakayan, dumako tayo sa ating unang teaching. Ang una sa ating teaching, obedience is based on faith on God. So, yung pagsunod sa Panginoon is nakabatay sa pananampalataya natin sa Kanya. Yun, kailangan, pag sumusunod tayo is meron tayong faith or nananampalataya tayo sa ating Panginoon. So, sa pangalawa, obedience requires sacrifice and commitment. So, yung pagiging obedience or yung pagsunod natin sa Panginoon ay nire-require o nangangailangan ng pag-sacrifice at kailangan mangako tayo sa ating Panginoon. Sa pangatlo, obedience is tested through time. So, yung pagsunod ay nasusubok sa pagitan ng oras. Kasi di ba tayo naman kasi mga tao is busy talaga tayo. Pero kung mayroon ka talagang pagsunod sa Panginoon is kahit anong busy yan, isasantabi mo yan para lang sa Panginoon. Hindi siguro kahit hindi naman yung totally na kailangan mo to is alis mo yan, hindi ko gawin yan. Siguro kung sa gaya na pag-pray, example lang sa pag-pray, kailangan magkaroon tayo. Kung busy person ka man, kung may trabaho ka, business, pag-aaral, kailangan magkaroon ka pa rin ng oras para sa mga siguro after na pahinga, mag-pray ka na, di ba? So, sa application, commit our lives for God purposes. Yun, i-commit tayo yung ng buhay natin para sa layunin ng Diyos. Sa pangalawa, sacrifice comfort in order to fulfill God's will. Yun, isakripisyo natin yung mga comfort o yung mga comfort natin, comfort zone, para matupad lang yung kalooban ng ating Panginoon. And sa last, obey and endure the test of time. Yung sumunod tayo at kailangan tiisin natin yung mga pagsubok na binibili sa atin sa panahon ngayon. So, sa ating discussion, how can practically sacrifice comfort in order to God's will? So, sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para mag-share tayo ng Word of God, especially yung ating kasagutan. So, ilan po para sa araw na to. Naway may natutunan tayo. God bless to all.